Ito ang MV Princess of the Stars na pinataob ng bagyong Frank. 814 na buhay ang nawala dahil sa pagtaob ng barkong ito. Sino ang may kasalanan at ano ang totoong nangyari sa barkong ito? Noong June 20, 2008, nakatakdang bumiyahe ang barkong ito mula sa Port of Manila papuntang Cebu. Sa kabilang banda, kasabay din ito ng paglandfall ng bagyong Frank sa may Samar, Leyte noong araw din na iyon. Bagamat may bagyo at may nakaambang panganib, pinayagan pa rin ng Philippine Coast Guard ang barkong ito para makapaglayag. Dahil sa sukat at laki ng barkong ito, naniwala kasi sila na kakayanin niya ang hagupit ng bagyong Frank. Kalagitnaan ng araw noong June 21, 2008, nakapagpadala pa ng distress signal ang kapitan ng barko. Natanggap naman ito ng San Fernando Romblon. Kaya naman, agarang nakapagpadala ng speedboat ang alkalde ng nasabing lugar. At kinonpirma nga nila na nakita nilang nakataob ang barko. Ayon sa manifesto, 747 ang mga taong sakay ng barkong ito. 626 dito ay mga pasahero at 121 ang mga crew. Pero kalaunan napag-alaman na 870 ang mga sakay na tao. 814 ang mga nasawi at 56 ang nakaligtas. Ayon sa mga testimonya ng mga nakaligtas, normal na araw at walang alon ang dagat habang sila ay bumabiyahe. Wala din daw naging aberya sa makina ng barko. Subalit sa di inaasahan, nagbago ang direksyon ng bagyong Frank. Tinumbok nito kung saan bumabiyahe ang barkong MV Princess of the Stars. Halos pumagit na at nandoon na nga sa mata ng bagyo noong nangyari ang insidente. 11:30 AM nang mag-anunsyo ang kapitan ng barko na magsuot ng mga life jackets ang lahat ng pasahero. 15 minuto lang ang nakalipas nang magdeklara na ang kapitan ng abandoned ship. Ayon pa sa kanilang mga testimonya, marami ang mga nagsitalunan sa dagat nang walang life jackets. Ang iba ay nakasakay sa mga life rafts at nagkaroon ng pagpapanik sa mga crew ng barko at hindi na nila natulungang iligtas ang ibang mga pasahero. Alauna ng tanghali nang tuluyang tumaob ang barko. Dahil nga sa lakas ng hagupit ng bagyong Frank na may hangin na 90 to 170 kilometers per hour, kasama na rin ang mga dambuhala at naglalakihang mga alon, hindi kaagad nakalapit ang mga rescuer ng Philippine Coast Guard. Makalipas pa lang ng 24 oras nang makalapit sila at sinubukan nilang magkaroon ng search and rescue operation. Halos wala na silang nadatnang buhay sa mga pasahero ng nasabing barko. Bagamat walang katumbas na halaga ang buhay ng isang tao, pinagbayad ang Sulpicio Line ng tig 200,000 pesos sa bawat buhay na nasawi. Sa kasagsaan ng paghahanap ng mga natitirang mga pasahero, pinatigil ang operasyon na ito dahil nadiskubre na ang barko pa lang ito ay naglalaman ng 10,000 kilo ng pesticide o yung endosulfan. Kapag nagkataon kasi at ito ay tumagas, maaari kasi itong pumatay sa buhay ng mga rescuer pati na rin sa ating kalikasan. Dahilan ito para matigil ng napakahabang panahon ang paghahanap sa mga natitirang pasahero at na-recover pa ang pesticide na ito noong October 5, 2008. Sa investigasyon, sinabi nila na ito ay human error at mali ang kalkulasyon ng kapitan ng barko sa pagsabak sa kanilang dadaanan at pagtumbok sa barkong kanilang haharapin. Samantala, dahil sa mga aksidenteng naitala sa mga barkong pag-aari ng Sulpicio Line, tuluyan ng tinanggal ang prangkisa ng kumpanyang ito at hindi na sila pinayagang pang makapagbiyahe ng mga pampasaherong barko. Tunay na nakakalungkot ang pangyayaring ito at sana hindi na maulit pang muli.